Ito, from Victoria Lagitan. Paano ko po ipapaliwanag ang krus sa anak ko kasi lagi niyang tinataob dahil napakinggan niya sa ibang relihiyon na di maganda daw ang krus. Sana mapansin po. Brother John Ray, basa? Yan talaga ang problema, no? Kasi biblically speaking, St. Francis, ang pananampalataya ay magsisimula talaga yan sa pakinig. Kaya dapat talaga tayo mga magulang, as much as possible, ma-avoid natin yung mga anak natin. Kasi unang tumatak sa isipan nila, yun ang kanilang paniniwala na tulad yan. Uh, ultimo, hindi na niya pinaniniwalaan. Bagkus, tinataob na niya. Kung titingnan natin sa Biblia, ang mga lumalapastangan sa krus, siyang kaaway. So, ang tanong is kung paano ipapaunawa sa anak ang krus. Well, unang-una, sister, ipaintindi mo sa kanya na biblically speaking, ang krus ay may kagamitan. No? May kagamitan ito unang-una sa ating kaligtasan dahil ito ang ginamit ng Diyos para ang tao ay mailigtas. Sabi ni St. Paul, ito ay kapangyarihan ng Diyos. At para sa mga hindi nailigtas, ito ay kahangalan, pero sa mga taong niligtas, ito ay kapangyarihan sa Diyos. Basahin nga muna natin, Brother Jando, unang Korinto 1:18, Brother Jando. Unang Korinto 1:18. Sabi ganito. Ito sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So may kahalagahan talaga ang cross, no? Alangan naman, ano ba uri ang cross ang ipinapangaral ni San Pablo dyan? Mayroon pa bang ibang cross maliban sa cross ni Kristo? So kung ginawa ng anak mo yon, so ipaintindi mo sa kanya na yung ginawa niya ay paglapastangan sa bagay na ginamit ng Diyos para sa kaligtasan. 3:18 nga ba dyan doon ng Pilipos, ano ang tawag sa mga lumalapastangan sa cross ni Kristo? Basahin nga natin. Filipos 3:18. Oo. Sabi ganito, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. So may mga kaaway pala yung cross ni Kristo. Tanungin mo siya, sa tingin mo, sino kaya yung kaaway ni Kristo na yung tumataob sa cross o yung nagmamahal sa cross? Siguro maunawaan na niya yon. Kasi si Pablo, sa kanyang pangangaral, talagang isinisigawan ni Pablo na yung cross ay kapangyarihan ng Diyos sa mga nailigtas. So anong uri ng cross ni Kristo ang ipinapangaral ni San Pablo? So yung cross na ipinapakilala ng simbahan. Kasi wala namang ibang cross, sister, na ginamit ni St. Paul para sa pagpapahayag sa kaligtasan. Actually, gumamit pa si St. Paul ng cross gamit ang larawan. No, basahin nga natin yung Galatia 3:1 ba dyan sa The Living Bible Translation. Okay, Galatia 3:1 sa The Living Bible. Okay, ganito ang magkakasabi. Galatia 3:1. Ito. Sabi ganito. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with the picture on it of Christ dying on the cross. Kita niyo, San Pablo, ipinangaral niya ang krus gamit sa isang larawan. So kung mali pala ang krus ni Kristo na ating ipangaral, dapat itinaob na ni St. Paul yung picture na yan. Nilapastangan na ni St. Paul ang picture na yan ni Kristo na nakapako sa krus. Pero hindi, baliktad .
pinangalandakan ni Kristo o ni St. Paul ang pagkapako ng ating Panginoong Kristo sa cross. Bakit? Napakalinaw. Balikan natin yung unang Korinto 1:18. Ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. Bagaman sa mga hindi ligtas, ito ay kahangalan. So sa mga tao na tumutulig sa cross, sabihin mo sa anak mo, iisang kahangalan yan. Pero sa mga taong niligtas, ito ay kapangyarihan. At si St. Paul, mga kapatid, sister, wala siyang ibang ipinagmamalaki sa mundong ito, kundi ang krus lamang ng ating Panginoong Kristo. So ipaunawa mo sa anak mo ito na ang krus ay hindi dapat ipataob, bagkus ito ang dapat na ipagmalaki. Size 14 ng Galacia, Bridendo. Okay, size 14 ng Galacia. Sabi ganito, wait lang ha. Size 14 ng Galacia, ito pagkakasabi. As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of his cross, the world is dead to me and I am dead to the world. Kita nyo? Tagalog, sa Tagalog pa, sa binasa ni Brother John, wala na akong ipinagmamalaki pa sa mundong ito maliban sa krus ni Kristo. So ang krus pala ni Kristo ay pinagmamalaki, hindi dapat tinatao. So sabihin mo sa anak yan, no? Na ang bagay na yan, hindi yan ibinigay ng simbahan para lang sa walang dahilan. Pagpapaalala sa atin yan na minsan tayo ay iniligtas ng Panginoon gamit ang krus. Kaya again, unang Korinto 1:18, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. At panawagan ko po sa lahat ng mga magulang, tandaan palagi ang sinabi ng Apostol na Pablo, Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya ingatan ang mga anak na makadinig ng mali-maling aral. Protektahan nyo yan kasi pag hindi nyo nagampanan yan, tatanungin kayo ng Panginoon pagdating ng balang araw. Ano ang ginawa mo? Bakit napariwara ang anak mo? Yan lang, maraming salamat pa rin dyan, do. Bro Jundri, naalala ko tuloy Yes, yung nung nag-DDI pa ako, nagbo-ballroom ako, lagi kong ano yung crucifix kasi yung Saint Benedict pa yung sa akin no, na may crucifix. Tapos may madalas kaming may sister na lagi kaming kasama. Nagkaibigan ko yun, dating daan yun, taga dating daan siya, no. So kasama nung guest ko noon sa ballroom. Tapos niya, bro, sabi niya gano'n, ano yan? Ginanon ako, hinawakan niya. Ano yan? Sabi niya gano'n. Siyempre, MCGI, no? So, taga dating daan. Uy, sabi ko, wag mo ano yan. Simbolo ng kaligtasan natin yung kapatid. Ginanong ko. Dahil sa krus yan, naligtas tayo. Alam mo, napatahimik siya. Binitawan niya, natahimik siya. Huwag mong gagalawin yan. Ito na sumisimbolo ng kaligtasan natin. Dito tayo niligtas. Ang cross na yan. Ayan, wag sa diba, natauhan talaga yung MCGI. Although naging kaibigan ko rin yun, pero yun nga, ano, pagdating sa faith talaga, hindi siya makaano sa akin nun eh. Charismatic naman ako noon, siya MCGI, marami na rin akong alam. Abay, nakita niya yung cross, ano yan? Ginanon ako, hinahawakan niya, parang gusto niyang tanggalin. Kasi yun nga, na poison. So natupad ngayon yung sa 2:1 Bro Jando, yung 2:1 ng 1:9 hanggang 11. Kaya pagka nakakakinig sila madadamay talaga sa kasamaan eh. Huling talata Bro Jando, diyan natupad eh. Kaya bawal talaga lalo na sa mga walang alam. 2:1 Bro Jando nga. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. 10, tapos 10, 11. 10. Sino mang dumating sa inyo ng ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masasamang gawain. Ayan, natupad. So, bawal nga tanggapin yung nagtuturo. Ang nangyari siguro sa anak mo, sister o brother, pumunta pa siya dun para makinig. Bawal nga yung tanggapin mo yung ibang turo. Ibang turo, So, ibang sekta yon. Ang nangyari po dyan, pumunta pa siya dun, nakinig. Kaya pagdating niya sa bahay, gusto na niyang itaob yung cross. Totoo biblical lahat yan.
Kasi makikipag-isa ka sa masama niyang gawain, yun na yun. Ano yung masamang gawain niya? Yung mga sagradong imahe, ayun na, babasagin na o iko-condemn na yung mga sagradong imahe. So, biblical lahat po yan. So, ingat, wag nating, kaya hangga't maaari, wag nating papakinig ng mga ibang sekta sa social media o kahit sa radyo o kahit papuntay man sa mga ibang reliyon. Wag po nating gagawin yan mga kapatid. Yun lang po idadagdag natin.